Chloe pinaliwanag ang tungkol sa kanyang ability na time travel kung saan ipapakita dito ang pagwasak ni Beldora sa kastilyo ni Luminous, ang pagsil ni Hinata at Chloe kay Beldora, ang pagkikita ni Hinata at Shizu bilang Kronoa, ang pakikipagkampi ni Luminous sa plano ni Hinata at Chloe, at ating huntayan ang 2,000 taong paglalakbay ni Chloe at Hinata. Kaya naman wag na nating patagalin pa at simulan na nating review ang chapter 144. At kung bago ka lamang sa aking channel at gusto mong masubaybayan ang manga ng anime na ito, ay mag-subscribe at i-hit mo na ang notification bell o kaya naman mag-follow ka na sa aking page at magsimula na tayo. Let's go! Nasabi ni Hinata na binibiro lamang ba siya ni Chloe dahil paano daw ito nakakasigurado na sila ay nasa Lobilios sa nakaraang 2,000 taon, at sagot ni Chloe na simple lamang ang sagot dahil hindi ito ang unang pagkakataon sapagkat dahil hindi niya makontrol ng maayos ang kanyang power ay maraming beses na siyang bumalik sa nakaraan. Nagtataka si Hinata kung ano ang ibig sabihin ni Chloe sa hindi niya makontrol ang kanyang power, at sagot ni Chloe na ito ay tungkol sa mga bata na siyang naisamon sa mundong ito at sa ilang taong lilipas ay mamamatay agad din sila dahil sa pagsabog ng Magicule sa kanilang katawan. Dahil daw sa ginawa ni Rimuru na pagtulong sa kanila upang makipagkontrata sa mga espiritu ay napigilan nila ang kapalarang iyon, at dahil sa pagkakaroon nila ng high level spirit ay tinutulungan sila nito upang kontrolin ang kanilang Magicule. Subalit noong araw daw na yun ay hindi siya nagkaroon ng espiritu dahil nagawa lamang niyang makontrol ang kanyang Magicule sa tulong ng ability ng kanyang future self, at ito ang unique skill na time travel. Subalit hindi niya daw talaga makontrol ang skill na time travel dahil lagi itong nag-activate sa eksaktong pagkakataon, at ito ang pagkakataon na mamamatay si Hinata. So ibig sabihin lamang daw pala na hindi ito ang unang pagkakataon na bumalik sa nakaraan si Chloe, pero mas lalo siyang nagulat dahil paulit-ulit na daw pala niya itong ginagawa at sa kanyang isip na parang torture ang karanasang ito para kay Chloe. Sagot ni Chloe na okay lamang sa kanya ang lahat dahil ang natatandaan lamang niya ay yung pinaka-latest na loop na kanyang ginawa. Pero sagot ni Hinata na para sa kanya ay mukhang ordinaryong bata lamang si Chloe habang nasa Tempest at hindi halata na may 1,000 taon na pala itong karanasan. Tugon ni Chloe na hindi niya rin kasi masyadong maalala ang mga pangyayari kahit sa pinaka-latest niyang loop, at bumalik lamang ang lahat ng kanyang alaala sa simula ng pagbabalik nila sa nakaraang 2,000 taong ngayon. Inaya ni Chloe si Hinata na maglakad-lakad habang sila ay nag-uusap dahil may kailangan silang puntahan na kaibigan sa lalong madaling panahon, habang sa isip ni Hinata na sino kaya ang nilalang na ito, at tila nalungkot siya dahil sobrang tagal ang 2,000 taon. Tinawag ni Hinata si Chloe at sinabing pwedeng tawagin na lamang siya nito sa kanyang pangalan dahil mukhang matagal naman na daw silang magkakilala, at sagot naman ni Chloe na tama ang sinabi ni Hinata. Pagkatapos noon ay tumungo sila kung saan nakatira si Luminous, at sinabi ni Chloe na susugod si Beldora sa Night Rose Castle, at kahit alam niya daw na malakas si Luminous ay wala itong paraan upang matalo si Beldora, kung kaya't mas mainam kung ililikas na nito ang kanyang nasasakupan dahil tiyak na wawasakin ni Beldora ang lahat. Naalala ni Hinata ang sinabi sa kanya dati ni Luminous tungkol sa pangyayaring ito dahil bago daw mabuo ang Lobilios ay sinalakay ni Beldora ang kanyang lugar at winasak ang kanyang kastilyo. Sagot naman ni Luminous na hindi niya palubos kakilala si Chloe kung kaya't hinahanapan niya ito ng ebidensya upang magtiwala sa kanyang sinabi, pero tugon ni Chloe na sa mga oras na ito ay wala siyang maibibigay na patunay para maniwala sa kanya si Luminous. Subalit sigurado siyang aatake si Beldora na hindi lalagpas ng 2 linggo simula ngayon, at sa oras na dumating ang araw na yun ay pagmasdan raw itong mabuti ni Luminous, at sagot ni Luminous sa warning ni Chloe na tatandaan niya ang sinabi nito sa kanya. Pagkatapos noon ay nasa isang kainan sila Chloe at nagtataka si Hinata kung bakit pa dumaan sa gate si Chloe at tumungo sa audience chamber ni Luminous. Pwede naman itong sabihin na gusto niyang makita si Luminous upang hindi na sana nairita ang mga guard, pero tugon ni Chloe na nakalimutan niya ang bagay na yun dahil feeling niya ay kaibigan niya na ngayon si Luminous gaya sa nakaraan, at sagot ni Hinata na hindi niya masisisi si Chloe dahil patong-patong na ang lahat ng alaala. Wika ni Hinata na isama rin nila ang lahat ng pangyayari dahil gusto ni Chloe na sundan ang mga hakbang na ginawa nito katulad sa huli niyang time loop, at tugon ni Chloe na para mas madaling maintindihan ay tawagin nila ang huli niyang time loop bilang ruta ng pag-asa, at ang second to the last naman na time loop ay tawagin nila bilang ruta ng pagkabigo. Tanong ni Hinata na sa ruta ng pagkabigo na tinutukoy ni Chloe ay ito ba ang loop kung saan ang human society ay muntik ng maubos, at tugon ni Chloe na tama ang sinabi ni Hinata dahil sumalakay ang Eastern Empire kung saan nagdulot ito ng digmaan sa pagitan ng East at Western nations. Winasak daw ni Beldora ang hukbo ng Eastern Empire, pero sa panahong iyon ay hindi ang
palatawa at masayahing Beldora ang makikita. At dahil sa labis na pagwawala nito ay tuluyang nawasak ang bansa ng Tempest. Kaya naman nakapag-decide silang dalawa ni Hinata na magtulong upang labanan si Beldora, pero bago pa magsimula ang laban ay may pumatay kay Hinata, kung kaya't bumalik muli siya sa nakaraang 2,000 taon at hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari sa ruta ng pagkabigo. Sa isip ni Hinata na lagi pala siyang namamatay sa bawat time loop, at sabi muli ni Chloe na ilang beses niya nang sinusundan ng ruta sa loop ng pagkabigo, at kahit iba-iba ang detalye ng pangyayari sa bawat loop ay isa lamang lagi ang ending. Gago. Tanong ni Hinata na ano ang ginagawa ni Rimuru sa ruta ng pagkabigo dahil lagi naman itong nakabantay kay Beldora, at malungkot na sagot ni Chloe na tama si Hinata, pero sa ruta ng pagkabigo ay namatay si Rimuru sa kamay ng Eastern Empire. May gusto daw siya kay Rimuru kahit saang panahon, kung kahit lagi niyang sinasabi dito na huwag itong makikipaglaban sa Eastern Empire dahil bukod sa malaki ang Eastern Empire ay nagtataglay pa sila ng mga nakakatakot na sandata kung kahit hindi sila mananalo sa laban, pero laging sinasabi ni Rimuru sa kanya kahit sa anong panahon na huwag siyang mag-alala dahil siya na ang bahala. Binibigay daw sa kanya ni Rimuru ang maskara upang siya ay pakalmahin, at ito ang maskara na nakuha niya kay Shizu. Hindi makapaniwala si Hinata na nagawang patayin ang katulad ni Rimuru dahil mas madali pa niyang ma-imagine na magwala si Beldora pagkatapos nitong malaman na namatay ang kanyang kaibigan. Tanong muli ni Hinata na bakit naman nasabi ni Chloe na ang huling loop ang siyang ruta ng pag-asa, dahil ayon daw sa sinabi ni Chloe na sa oras na sumalakay ang Eastern Empire ay mamamatay muli si Rimuru katulad ng nangyari sa ruta ng pagkabigo. Pero tugon ni Chloe na sa palagay niya hindi iyon mangyayari dahil may malaking pinagkaiba ang ruta ng pagkabigo sa ruta ng pag-asa, katulad na lamang kung magiging Demon Lord ba si Rimuru or hindi. Sa totoo lamang daw ay medyo may naalala siya sa nakaraan niyang time travel noong nakikipagkontrata sila sa mga espiritu, kung kaya't naisip niya na sumubok ng ibang hakbang, at ito yung panahon na babalik na sana si Rimuru sa Tempest mula sa Ingrasya, ngunit pinigilan niya ito ng ilang minuto kung saan binigay sa kanya ni Rimuru ang maskara. Tanong ni Hinata na may epekto raw ba ito sa mga pangyayari, at tugon ni Chloe na dahil sa kanyang ginawa ay nagdagpo si Rimuru at Hinata na siyang nagdahilan para sila ay maglaban, dahil sa mga nakaraang time loop ay normal lamang na hindi talaga sila magkita at maglaban. Sagot naman ni Hinata na pinagsisihan niya na ang pangyayaring iyon dahil hindi talaga tama ang kanyang ginawa, pero tugon ni Chloe na maaaring tama si Hinata, pero kung hindi sila nagkitang dalawa ni Rimuru ay gagamit si Rimuru ng special transportation upang makabalik sa Tempest, kung saan magiging sakto ang kanyang pagdating, kung saan sinisimulan na ng mga taga-ibang mundo mula sa Falmouth ang kanilang planong pag-atake sa Tempest. Sagot muli ni Hinata na para sa kanya ay mabuti pa din na nakaabot si Rimuru sa eksena dahil may iwasan nito ang mga pinsalang naganap sa Tempest. Subalit tugon ni Chloe na tama naman ang bagay na yun dahil hindi problema kay Rimuru na talunin ng mga kalaban at maiwasan ang lahat ng pangyayaring patayan, pero ang kanyang tinutukoy daw ay kung sakaling makauwi si Rimuru sa Tempest nang hindi nakakalaban si Hinata, ay hindi ito magtatangka na pumatay ng libu-libong tao upang maging Demon Lord. Naisip ni Hinata na tama si Chloe dahil pagkatapos maging Demon Lord ni Rimuru ay nakakatakot na ang taglay nitong kapangyarihan at maaaring maiwasan nitong mamatay sa ruta ng pagkabigo. Ngayon ay naiintindihan na ni Hinata ang gustong sabihin ni Chloe dahil kahit hindi nila makontrol ang galaw ng Eastern Empire at kapag naging Demon Lord si Rimuru ay maiiwasan nila ang pagkamatay nito, at kung mananatili siyang buhay ay hindi magwawala si Beldora. Sagot ni Chloe na tama si Hinata dahil wala lagi ang presensya ni Rimuru sa tuwing magaganap ang pangyayari bago siya bumalik sa nakaraan, pero sa latest niyang pagbabalik sa nakaraan ay ito ang unang pagkakataon na buhay si Rimuru. Kaya masayang sabi ni Chloe na ang pananatiling buhay ni Rimuru ang dahilan kung bakit niya tinawag na ruta ng pag-asa ang pangyayari bago siya bumalik sa nakaraan ngayon, at sagot ni Hinata na logically speaking ay mahirap patunayan ang sinabi ni Chloe na si Rimuru ang susi, pero alam niyang nararamdaman ni Chloe na may gagawin si Rimuru. So kung magpapatuloy daw sila hanggang sa pangyayari bago siya mamatay sa ruta ng pag-asa, ay tiyak na nandoon si Rimuru para sa kanila, at tugon ni Chloe na sa pagkakataong ito ay sigurado siyang mabubuhay silang lahat. So ang final goal na kanilang gagawin ay kailangan nilang sundan ang pangyayari sa ruta ng pag-asa upang makarating sa parehas na future bago siya mamatay, pero hindi raw yun sapat dahil kailangan na ito na ang huling pagkakataon
pagkakataon na magta-time travel si Chloe. Biglang sinabi ni Chloe na gusto niya ang pagkatao ni Hinata pero hindi nito pwedeng agawin si Rimuru sa kanya dahil may mga laban daw ang mga babae na hindi nila pwedeng sukuan at yun ang sinabi sa kanya ni Alice habang sa isip ni Hinata na sobrang tibay ni Chloe at sa palagay niya ay masaya naman ito sa kanyang buhay kahit ilang beses na itong nag-time travel. Kaya sagot ni Hinata na alright, ngunit sagot muli ni Chloe na tigilan daw ang pagtrato sa kanya bilang bata at intindihin ni Hinata ang gusto niyang iparating. Pagkatapos ng 2 linggo ay pinakitang nagkakagulo ang mga tao sa lugar ni Luminous dahil gaya ng sinabi ni Chloe ay nagwawala si Veldora habang pinakita na galit naman si Luminous dahil sino daw si Veldora upang wasakin ng kanyang kastilyo. Pagkatapos ng malaking pinsalang ginawa ni Veldora ay kumbinsido na si Luminous na totoo ang mga sinabi ni Chloe dahil sa tulong daw ng gabay ni Chloe ay nagawa nilang mailikas ang mga tao habang nagwawala si Veldora. Sabihin lamang daw ni Chloe ang kanyang kahilingan at gagawin niya ito kung kaya't si Chloe ay humingi ng tulong pero upang makuha nila ang tiwala ni Luminous ay kailangan nilang sabihin ang mangyayari sa hinaharap. Hindi nila binigay ang buong detalye gaya na lamang ng pagtataksil ni Granville dahil kung sakaling malaman ito ni Luminous ay tiyak na tatapusin niya ang buhay nito dahil kailangan nilang mapanatili ang mga pangyayari mabuti man or hindi at kailangan nilang ilihim ang dapat ilihim upang masundan nila ang ruta ng pag-asa. Sagot ni Luminous na gustong masundan ni Chloe ang ruta ng pag-asa at mukhang worth it para sa kanya na makita ang future na ito at sa totoo lamang daw na ang pagkamatay ni Hinata na tinutukoy ni Chloe na ngayon ay nasa kanyang loob ay medyo may dating ito sa kanyang feeling kung kaya't ngayon ay napapaisip na siya kung anong future ang kanyang makikita kasama ang kanyang kaibigan na si Hinata. Naging masaya at nagpasalamat naman si Hinata sa sinabi ni Luminous dahil nahabag ang kanyang puso kaya sabi ni Chloe kay Luminous na si Hinata daw ay nagpapasalamat. Naisip ni Hinata kung may skill kaya na maaring siya mismo ang makikipag-usap kay Luminous ay magsasanay daw siya sa susunod upang matutunan ito at sagot ni Luminous na siya ay nakasuporta sa gusto ni Chloe kung kahit ano na daw ang susunod nilang gagawin. Sagot ni Chloe na gaya ng lagi niyang ginagawa ay magiging bayani siya na magliligtas ng tao at naisip ni Hinata na ang hero na may maskara na siyang legend sa history ay walang iba kundi si Chloe mismo at kahit may hinala na siya ngayon ay ngayon pa lamang niya ito napagtanto. Excited naman si Luminous sa kapalaran na gagawin ni Chloe para sa hinaharap pero ano naman daw ang itatawag ni Chloe sa kanyang sarili sa mga sandaling ito habang sinabi ni Hinata na masamang idea kung magiging sikat ang pangalang Chloe samantalang tugon ni Chloe kay Hinata na ano ang kanyang gagawin dahil magkakaroon ng suspecha ang kaibigan niyang si Leon. Minsan daw ay binibigyan niya ng pangalan ng sarili at minsan ay hindi naman kaya mungkahin ni Hinata na dahil sa skill na time travel ay bakit hindi nila pagsamahin ng pangalang Chloe at Kronos na siyang tagabantay ng oras upang maging pangalan na Kronoa na siyang nagustuhan naman ni Chloe. Wika ni Chloe na ang kanyang magiging pangalan ngayon ay Kronoa the Hero at habang sila pala ay nag-uusap ay nasa labas ng pinto ang batang Granville. Sa kanilang paglalakad papalayo ay sabi ni Hinata na nawala ang kanyang skill na usurper pagkatapos niyang bigyan ng pangalan si Chloe at kahit hindi sigurado si Chloe kung paano ito nangyari ay nagkaroon ng conclusion si Hinata na yun mismo ang dahilan at na-realize na wag basta gayahin ang ginagawa ni Rimuru na pagpapangalan. お前はゴブタ。はい、ありがとうございます。お前はゴブチ。ゴブツ。ゴブテ。お前はゴブゾな。 Nagsimula na ang mahabang journey ni Chloe kasama si Hinata at pagkatapos ng 1,700 years sa kuweba ng Forest of Jura ay nasabi ni Veldora na paano siya natalo ng isang mababang uri na tao. Pagkatapos kontrolin ni Hinata ang katawan ni Chloe ay naalala ng kanyang katawan ang naging laban niya kay Veldora sa ika-100 palapag ng labyrinth at dahil doon ay nagawa nilang isil si Veldora gamit ang unlimited imprisonment. Binati naman ni Luminous si Hinata sa ginawa nitong pagsil kay Veldora dahil labis siyang natutuwa sa tuwing nai-imagine niya ang reaksyon ng dragon habang si Hinata ay nagpasalamat kay Chloe at ibabalik niya na ang kontrol sa katawan. Tugon ni Chloe na sa palagay niya ay kailangan ng masanay ni Hinata sa kanyang katawan dahil hindi niya binanggit ang kanyang sasabihin hanggang sa ngayon pero sa palagay niya ay malapit nang maglaho ang kanyang kaluluwa. Magsisimula na daw kasi ang history kung saan magpapakita na ang Chloe sa panahong ito kasama si Leon at ibig sabihin lamang na magkakaroon ng dalawang Chloe sa panahong ito kung saan hindi ito pinapayagan. Sagot naman
naman ni Luminous na kung magkakaroon ng dalawang Chloe sa timeline na ito, ay magkakaroon ng reaksyon kung saan maaaring may mangyaring pagbabago sa Chloe na magpapakita. Sinabi ni Chloe na kasama niya si Leo na nakarating sa mundong ito, pero ang Chloe na magpapakita or ang version niya ngayon ay babalik sa malayong nakaraan, kung kaya't dito na daw nagtatapos ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Sagot naman ni Hinata na kung ganun daw pala, ang oras na natitira na lamang sa kanya ay hanggang sa magpakita ang version ng kanyang sarili sa panahong ito. At tugon ni Chloe na tama si Hinata, habang sagot naman ni Luminous na siya na ang bahala sa mga susunod dahil gagamitin niya ang kanyang spiritual seal upang makagawa ng arc para mapanatili ang katawan ng dalawa, at sa hinaharap ay hanapin daw ni Luminous ang kaluluwa ng dalawa at siya ay nangangako na tatanggalin niya ang seal pagkatapos maging okay ng lahat. Nag-usap ang tatlo sa buong magdamag at kinailangan pa ng mahabang panahon upang masabi na sila ay comrade na nagtitiwala sa isa't isa, at hindi nagtagal ay nag-iisa na lamang si Hinata dahil nawala na ang kamalayan ni Chloe. Ngayong wala na daw ang personality ni Chloe ay sigurado na magpapakita ang pagkatao ni Krenoa, pero nasabi ni Hinata na hindi siya pwedeng magpatalo dahil marami pa siyang dapat gawin. Pagkalipas ng ilang daang taon ay tumungo si Hinata sa kastilyo ni Leon, pero hindi sila nagkita dahil ang sumalubong sa kanya ay isang babae na taglay ang spirit na si Ifrit. Sa kanilang paglalaban ay nagawa ni Hinata na matalo si Shizu at kanyang sabi na magiging okay na ang lahat dahil alam niya ang pinagdadaanan ni Shizu. Kailangan niya raw ibigay ang maskarang ito kay Shizu upang masundan nila ang ruta ng pag-asa, pero dahil sa nakikita niyang kalagayan ni Shizu ay hindi niya ito maiwanan agad. Dito ay marami silang pinagdaanan, mga pangaharas, mga laban sa mga halimaw, mga masasayang ngiti na kanilang nakita, at nasabi ni Hinata na ito na ang tamang pagkakataon upang umalis dahil mababait naman ng mga tao sa guild na ito at malakas na din si Shizu para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa paggising ni Shizu ay nakatabi na sa kanya ang maskara, at nang maramdaman niyang aalis na ang hero na nagligtas sa kanya ay nagmadali siyang lumabas upang ito itawagin, habang sa isip ni Hinata na kahit gusto pa niyang makasama ng matagal si Shizu ay malapit na siya sa kanyang limitasyon sa pagpipigil sa paglabas ng personality ni Krenoa. Sana daw ay naibalik niya ang kabutihang ginawa sa kanya ni Shizu noon kahit kaunti lamang, or maaaring nagdulot pa siya ng kalungkutan, pero sigurado siyang magkikita pa naman sila, at kahit daw siya ay hindi obedient na student ay umaasa siyang gagabayan pa din siya ni Shizu. Pagkatapos noon ay bumalik na siya kay Luminous at tanong ni Luminous kung handa na ba si Hinata, at sa pag-oo ni Hinata ay hinatid siya ni Luminous sa kanyang tutulugan. Sinabi ni Hinata na walang kaalam-alamang Hinata sa panahong ito na siya ay may papadala sa mundong ito, at hindi niya rin alam kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos niyang may selyo, pero kahit ano pa man daw ang mangyari ay siguradong makakagawa ng paraan si Rimuru dahil naniniwala siya dito. Lumipas ang ilang taon ay isang slime ang pinanganak sa kuweba ng Forest of Jura at nagimbal ang mundo sa pagkawala ni Beldora, at pagkatapos noon ay natake ng Orc Lord ang Forest of Jura, at pagkatapos muli noon ay naitatag na ang bansa ng Tempest. Pagkalipas muli ng ilang taong journey na ginawa ng hero na si Hinata at Chloe bilang Krenoa ay umabot na sa present day kung saan maglalaban na si Luminous at Granville at handa na ang entablado para sa panibagong future na puno ng pag-asa. Grabe yung revelation dito mga kaibigan dahil sobrang hirap pala ng pinagdaanan ni Chloe at Hinata, at sa mga nalilito sa mga pangyayaring naganap ay panoorin mo ulit ito sa pangalawang pagkakataon gaya ng time loop ni Chloe para mas lalo mo itong maintindihan, at sana sa pagkakataong ito ay mabago na ni Rimuru ang future na nakita ni Chloe at muli tayong magkita-kita pagkatapos ng isang buwan, at hanggang dito na lamang. Goodbye!